Mga ka-express, isang napakainit na balita ang ating pag-uusapan ngayon. At siguradong magugulat ka sa mga bagong plano ng Gilas Pilipinas para sa darating na FIBA Asia Cup 2025. Alam naman natin na pagkatapos ng nakakabaliw na kampanya ng Gilas sa 19th Asian Games, kung saan tinanghal tayong kampyon sa Hangzhou, China, mataas ang expectations ng buong bansa. Kaya ngayon pa lang, lahat tayo nakatutok at nag-aabang paano nga ba maghahanda ang Gilas para sa susunod nilang laban. At eto na nga mga ka-express, breaking, Gilas Pilipinas, magkakaroon lamang ng once a week practice sa ngayon. Yes, narinig mo yan ng tama, isang beses sa isang linggo lang. Ayon kay Coach Tim Cone, sa dami ng commitments ng ating mga players, lalo na sa ongoing na 49th season ng PBA, limited talaga ang kanilang oras para sa training. Pero hindi ito ang dahilan para mawala ang pag-asa dahil may mga plano na ring binubuo para mas mapaaga ang paghahanda. Pakinggan natin mismo si Coach Tim Cone. Sabi niya, "The key is really the preparation time and how much time you have to prepare. Right now, we are trying to figure things out." Kung iisipin natin, totoo nga naman. Sa world-class level ng competition sa Asia Cup, bawat segundo ng practice mahalaga. At sa kasalukuyang schedule matapos ang PBA Finals sa July 27, halos 6 na araw na lang ang matitira para mag-ensayo bago lumipad sa Jeddah para sa torneo na magsisimula sa August 5. 6 na araw, kasama na ang biyahe. Mga ka-express, kaya mo ba yon? Pero teka, hindi dito nagtatapos ang kwento. Dahil si Coach Tim Cone hindi sumusuko. Isa sa mga inihain niyang idea, ibalik ang once a week Monday practices, isang sistema na nauna nang ginawa sa panahon ni Coach Hat Reyes. Kung matatandaan niyo mga ka-express, naging matagumpay rin noon ang Gilas sa ganitong setup. At kung hindi man araw-araw ang ensayo, consistency naman ang puhunan. Kahit paunti-unti, basta tuloy-tuloy ang paghasa ng chemistry at execution. Pero bakit nga ba mas pinipili ni Coach Tim Cone ang practice kaysa friendly games? Well, simple lang. Sa totoo lang, may mga invitations daw ang Gilas na makipaglaro sa mga friendly matches bago mag-FIBA Asia Cup. Pero para kay Coach Tim, hindi sapat ang laro lang ng laro. Sabi niya, "Games and friendlies are great, but you're learning on the fly. What we need is practice time." Malalim ang punto niya. Sa practice, mas kontrolado ang environment, pwedeng ulit-ulitin ang plays, ayusin at depensa, pagandahin ang teamwork. Samantalang sa mga friendly matches, oo, may natutunan. Pero minsan, trial and error na agad sa aktual na laban. Kaya ang labanan dito, hindi lang kung sino ang pinakamagaling, kundi kung sino ang pinaka-prepared. Ngayon, tingnan naman natin ang magiging laban ng Gilas sa Asia Cup. Hindi basta-basta ang makakalaban natin. Sa group phase pa lang, nakalinya na ang New Zealand, Chinese Taipei at Iraq. 3 kuponang hindi dapat baliwalain. Partikular na delikado ang New Zealand, nakasalukuyang rank 22nd sa buong mundo. Malaki, mabilis at matitibay. Yan ang kalaban natin. At hindi pa kasama dyan ang defending champions na Australia na gustong makakuha ng 3rd straight Asia Cup title. So imagine mo lang, pinagsamang lakas ng Oceania powerhouse teams at Asian traditional heavyweights. Walang duda, mas mabangis ang darating na laban kaysa Asian Games. Pero kung merong isang bagay na hindi matatawaran sa Gilas, yun ay ang puso at dedikasyon. Kung tutusin, hindi bago sa atin ang mga ganitong hamon. Sa bawat pagsubok na hinaharap ng Gilas, laging andyan ang bayanihan spirit. Mula sa mga fans na walang sawang sumusuporta, hanggang sa mga players na handang ibigay ang lahat para sa bandera ng Pilipinas. At ngayon mga ka-express, kailangan natin silang suportahan higit pa kailanman. Kahit na limitado ang practice time, kahit na mabibigat ang kalaban, siguradong lalaban ng Gilas dahil dala nila ang pangarap ng buong bansa.
Isa pa sa mga hinahangaan kay Coach Tim Cone ay ang kanyang kakayahang mag-adapt. Hindi siya nagfo-focus sa problema, ang mindset niya, solution-oriented. Kaya nga hindi siya nagdadalawang isip na sabihin, gagawin nila ang lahat. We are going to explore all options. Sabi niya, para lang makakuha ng extra preparations kahit gaano pa kabisi ang mga PBA players. Marami-rami na ring challenge sa pagpili ng final roster. Siyempre, kailangan ng tamang halo ng veterans at young guns. May rumors pa nga na baka tawagin ulit sina Justin Brownlee o maghanap ng bagong naturalized player. Pero sa ngayon, focus muna sa local talents ang priority. At kung ma-maximize ang Monday practices na plano ni Coach Tim Cone, malaking bagay ito para buuin ang chemistry sa maikling panahon. Pero ang tanong ng bayan, enough ba ang isang practice kada linggo para bumuo ng isang champion team? Well, dito na papasok ang tiwala. Hindi lang sa coaching staff, kundi sa commitment ng bawat player na kahit gaano ka-busy, willing pa rin ibigay ang best effort para sa bayan. Hindi naman natin may kakaila na kapag pinagsama-sama mo ang talento, disiplina at pagmamahal sa bandera, miracles can happen. At kung may team na kayang gumawa ng milagro sa court, walang iba kundi ang Gilas Pilipinas. At habang papalapit ang FIBA Asia Cup, asahan mo, marami pa tayong maririnig na developments. Pwedeng magkaroon ng adjustment sa schedule, pwedeng may bigla ang tune-up games na maisingit, pwede ring mabago ang lineup depende sa availability ng mga players. Pero isang bagay ang sigurado, hindi susuko ang Gilas. At tayong mga fans, dapat ring hindi tayo bibitaw. Ngayong nasa crucial phase na tayo ng preparation, iparamdam natin ang ating suporta. Mag-ingay tayo online. Magpadala ng positive vibes sa social media. At higit sa lahat, maniwala tayong kahit mahirap ang laban, kaya nating manalo. Mga ka-Express, abangan nyo lang dito sa Express Info. Tutok tayo sa bawat galaw ng Gilas. Ano sa tingin nyo mga ka-Express? Sapat ba ang once a week practice? Dapat bang ipilit pa ang mga friendly games? O tamang tutukan na lang ang focus training? I-comment nyo ang inyong opinion sa baba at pag-usapan natin. At ito ang Express Info, kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. And don't forget to like, share this video, and subscribe now.